Mandirigma bilang 6 na may codename na Sentuin Rokyugu ay nagtatrabaho sa ilalim ng utos ng Kisaragi Corporation, isang kilalang organisasyon ng mga kontrabida na dalubhasa sa mga kampanya ng pananakop sa mga planetang may kanais-nais na kondisyon para sa pamumuhay bilang bahagi ng kanilang ambisyon para sa pagdomina sa iba't ibang universo. Kahit may dala siyang titulong elite na mandirigma, si Rokyugu mismo ay walang gaanong interes sa mga layunin ng organisasyon. Para sa kanya, karamihan ng oras niya sa punong himpilan ay ginugugol sa pang-aasar sa dalawang pinakamakapangyarihang babaeng pinuno, si kataas-taasang leader Asteroth at si kataas-taasang leader Belil, imbes na mag-focus sa pagsasanay o mga misyon. Nang inilunsad ang bagong proyekto para sa pagsasaliksik ng planeta na may kapaligirang tulad ng sa daigdig, ang henyo na siyentipiko na si Lilith mismo ang nanguna sa kampanya. Ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay ang pagkakabuo ng isang interplanetary teleportation device, isang pambihirang obra ng makabagong teknolohiya na walang kapantay. Para sa misyong ito, si Rokyugu ang itinalagang unang tao na tatawid sa dimensional space upang suriin ang target na planeta. Sumusuporta sa kanya si Alice Kisaragi, isang android na may anyo ng kaakit-akit na batang babae. Ngunit sa katunayan, may nakatago sa loob ng kanyang katawan na isang napakalakas na nuclear bomb. Kaya niyang magdulot ng malawakang paglipol kapag siya ay seryosong nasira. Bagaman siya ay naprogram upang magbantay at tumulong, laging may mapangmata na ugali si Alice, madalas na tinatawag si Rokyugu na walang silbi, habang itinuturing naman niya ito bilang isang naglalakad na piraso ng metal. Minsan ay hindi na nga niya tinatago ang kanyang paghamak. Bago ang pag-alis, umasa si Rokyugu na bibigyan siya ng isang mainit na yakap ni kataas-taasang leader Estara bilang pamamaalam. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay isang lumilipad na sipa mula rito. Pareho silang inilagay ni Lilith sa teleportation chamber, na hindi pa kailanman nagkaroon ng pagkakataong subukan ang aparato sa aktwal na kondisyon. Nang malaman ni Rokyugu na siya pala ang magiging test subject, siya ay nataranta at nagsisigaw ng mga tutol na walang saysay. Gayunpaman, matagumpay ang teleportation, bagaman pareho silang bumagsak sa planeta sa isang walang kontrol na malayang pagbagsak. Kinailangan ni Rokyugu na i-activate ang emergency parachute upang mailigtas ang sarili, samantalang si Alice ay basta na lamang bumagsak diretsyo sa lupa dahil wala siyang ibang kakayahan maliban sa self-destruct mode kapag nasira. Pagkatapos ng isang hindi gaanong magaan na paglapag, natuklasan nila ang isang sinaunang lungsod malapit sa kanilang pinangyarihan ng pagdating. At pinili nila ang lokasyong iyon upang itayo ang kanilang base. Gayunman, ipinaalam ni Ali sa kanya na aabutin ng hindi bababa sa 30 araw bago maging matatag ang estrukturang espasyo upang mabuksan muli ang teleportation gate pabalik. Upang matulungan si Rokyugu na makibagay sa bagong kapaligiran, tinurukan siya ni Alice ng mga nanobot na magbibigay sa kanya ng resistensya laban sa mga likas na pathogen ng lugar. Ayon sa mga regulasyon ng operasyon ng Kisaragi, upang makatawag ng mga sandata mula sa daigdig, kailangang makalikom ang mga ahente ng Evil Points, isang uri ng enerhiya na nakukuha sa paggawa ng masasamang gawain. Ngunit dahil puro kalokohan lamang ang ginagawa ni Rokyugu, sapat lang ang mga puntos niya para makatawag ng mga walang kwentang gamit, tulad ng mga malaswang comics na siyang labis niyang ikinainis. Bago pa nila lubos na maunawaan ang sitwasyon, bigla silang sinalakay ng isang kawan ng mga halimaw na may 4 na paa. Agad na hinugot ni Rokyugu ang kanyang baril upang lumaban, habang si Alice naman ay kalmadong nakaupo na parang nanonood lang ng palabas. Kahit nainis siya sa malamig na asal ni Alice, ginamit ni Rokyugu ang lahat ng naipon niyang puntos upang makatawag ng isang long-range gun para sa kanya. Nang wala ng ibang pagpipilian, napilitan si Alice na sumali sa laban. Magkasama nilang napalayas ang mga halimaw, at doon ay lumitaw ang isang babaeng kabalyero, si Snow, ang pinuno ng Royal Guard ng Kaharian ng Grace. Upang mapanatili ang kanilang pagkukunwari, mabilis na gumawa si Alice ng isang madamdaming kwento na inilalarawan si Rokyugu bilang isang bayani na nagsakripisyo upang iligtas ang mga tao, ngunit nagkaroon ng pagkalito sa pag-isip dahil sa trauma. Naantig sa malungkot na kapalaran nito, dinala ni Snow ang dalawa pabalik sa kabisera at ipinakilala sila bilang mapagkakatiwalaang mga mandirigma. Sa Royal Residence, napansin ni Rokyugu ang isang lumang tangke na nakadisplay sa exhibition area. Ayon sa paglalarawan, ito ay isang sasakyang pandigma na minsang tumulong sa kaharian upang malampasan ang isang sakunang dulot ng mga halimaw maraming taon na ang nakalipas. Pagkatapos ay dinala sila sa Royal Palace upang makilala si Prinsesa Tilly Centuria. Pagkakita pa lang niya rito, agad lumabas ang manyakis na likas ni Rokyugu, dahilan upang lalo pang maniwala si Snow na may malubha talaga itong diferensya sa pag-isip. Ipinahayag ni Tillis na ang teritoryo ng lahi ng mga demonyo ay unti-unting nagiging disyerto dahil sa isang sinaunang nilalang na tinatawag na hari ng buhangin, kaya napipilitan silang mangagaw ng lupain ng mga tao. Dahil humina ang puwersang pangdepensa ng kaharian, umaasa si Tillis na tutulungan silang dalawa sa nalalapit na labanan.
Sa puntong ito, napagtanto ni Rokyugu at Alice na ginagamit lamang pala sila ni Snow upang makakuha ng personal na puntos dahil labis itong nahuhumaling sa ranggo at mga gantimpala. Habang naglalakad sila sa hardin ng palasyo, nakita nila ang isang aparatong hugis kubo na tinatawag na Raincolor, isang pamanang teknolohiyang mataas ang antas ngunit matagal nang hindi gumagana. Nang makilala ito bilang isang makabagong makina, agad itong inayos ni Alice. Napuno ng pag-asa si Snow dahil kung gagana muli ang makina, makatatanggap siya ng karampatang gantimpala. Nang dumating sa bahagi ng paglalagay ng activation code, sinadya ni Rokyugu na itakda ang password sa isang pariralang may kinalaman sa isang pista ng mahahalay na kasuotan, upang lumikha ng nakakahiya at nakakatawang sitwasyon para sa prinsesa sa araw ng inaugurasyon. Ngunit habang pinag-uusapan nila ang kalokohang ito, biglang lumitaw si Tillis sa kanilang likuran at narinig ang lahat. Bunga nito, pareho silang ibinilanggo dahil sa hindi nararapat na asal. Salamat sa malaking ambag nila sa pagkukumpuni ng Raincolor, pinatawad din sila kalaunan. Pagkatapos nito, humingi si Tillis ng pahintulot sa kanyang ama na panatilihin ang dalawa upang magsilbi sa royal court. Agad namang pumayag ang hari ng Grace na labis na nagmamahal sa kanyang anak. Si Snow, kahit mariing tumutol, ay napilitang tuparin ang kanyang pangako na pananagutan niya ang anumang mangyari sa Raincolor, dahilan upang tanggapin niya ang patuloy na presensya ng dalawang pasaway sa korte. Samantala, palihim nang umiti si Rokyugu ng may kasiyahan dahil sa wakas ay nanalo siya sa paraang hindi inaasahan ng kahit sino. Matapos masaksihan ni Tilly Centoria ang kakayahan ni Sentuin Rokyugu, pinayagan niya itong bumuo ng isang Elite Special Forces team sa ilalim ng kanyang direktang pamumuno. Gayunman, dahil sa matagal at mabagsik na digmaan laban sa lahi ng mga demonyo, halos maubos na ang mga puwersa ng kaharian ng Grace. Karamihan sa mga kabataang lalaki ay nasa harap na ng labanan, kaya't ang natitira sa loob ng kaharian ay mga matatandang halos naghihingalo at mga kabataang babae na walang sapat na pagsasanay. Dahil sa matinding kakulangan sa tauhan, ginamit ni Alice Kisaragi ang kanyang pambihirang kakayahan sa estratehikong pagsusuri at pagtatasa ng labanan upang piliin ang dalawang pinaka-promising na individual mula sa natitirang mga tao. Ang una ay si Rose, isang batang babae na may kakaibang kakayahang sumipsip ng kapangyarihan ng ibang nilalang sa pamamagitan ng pagkain ng kanilang laman. Bagaman nakakatakot ang kakayahang ito, ang kanyang pagkabata at pagkainin na personalidad ay hindi sinasadyang naging dahilan upang madali siyang mapasunod ni Rokyugu. Ang isa pa ay si Grim, isang sorceress na naka-wheelchair na may kapangyarihang sumpein ang sinumang kanyang naisin. Si Grim ay likas na pabaya at misteryosa, ngunit sa unang pagkikita nila ni Rokyugu, siya mismo ang unang nag-flirt dito, umaasang maakit ang kanyang interes. Hindi inaasahan, tumugon si Rokyugu ng may buong sigla at walang pag-aalinlangan, dahilan upang mamula si Grim sa hiya dahil wala pang sinumang naglakas loob na tumingin sa kanya ng ganoon noon at sa sobrang pagkaalangan niya. Aksidente pa niyang naipakita ang kanyang salawal kay Rokyugu. Bunga nito, siya ay umiyak at pinilit si Rokyugu na panagutan iyon na siyang naging simula ng kakaibang ugnayan sa pagitan ng dalawang napakapambihirang tao. Bago pa man tuluyang mabuo ang puwersa, nagkaroon ng alitan si Rokyugu at si Snow, ang babaeng kapitan ng Royal Guard, tungkol sa kung sino ang dapat mamuno. Nagpasya silang lutasin ito sa pamamagitan ng isang pampublikong duelo, at matapos gamitin ni Rokyugu ang teknik sa pagpisil gamit ang hita na matagal niyang pinagpraktisan, siya ay nagwagi. Galit na galit si Snow at inutusan na putulin sa piraso ang kanyang kalaban, ngunit agad namang nakialam si Tillis at napigilan ang hindi kanais-nais na kahihinatnan. Ilang araw makalipas, pumasok si Rokyugu at ang kanyang grupo sa kanilang unang totoong labanan. Sa halip na gumamit ng mga taktika, basta na lang sumugod ang hukbo ng Grace diretso sa kampo ng kalaban nang walang anumang kalkulasyon, bagay na parehong ikinatuwa at ikinadismaya ni Rokyugu. Agad niyang iminungkahi na baguhin ang direksyon ng pag-atake upang ituon ito sa supply ng hukbong demonyo, dahil gaano man kalakas ang kalaban, tiyak nahihina sila kapag nawalan ng mga gamit at pagkain. Ipinasagawa ang bagong plano at pinangunahan ni Rokyugu at Alice ang pagsalakay sa likurang linya ng kalaban gamit ang kanilang mga pamilyar na maruruming taktika na nagdulot ng matinding takot at pagtakas ng buong logistics team. Pagkatapos, ginamit ni Rose ang apoy upang sunugin ang lahat ng mga bodega ng supply na nagdulot ng napakalaking pinsala sa puwersa ng kalaban. Ngunit sa oras na akala nila ay tiyak na ang tagumpay, isa sa apat na makalangit na hari sa ilalim ng Demon Lord na si Hein ang biglang lumitaw at hinamon sila sa labanan. Hindi tulad ng seryosong reaksyon ng iba, walang kaabog-abog si Rokyugu, kalma niyang inilabas ang kanyang kamera at nagsimulang kumuha ng mga larawan ng labanan na parabang nasa bakasyon lang siya. Nang marinig niya ang tukso ni Hein na kung sasali siya sa panig ng mga demonyo ay makakamit niya ang malalaking gantimpala, hindi siya nag-atubiling ipahayag ang kanyang kagustuhang lumipat ng panig, upang matiyak na si Tillis ay hindi na kailanman magbibigay sa kanya ng posisyon ng pamumuno.
Kahit sinabi niya yon, nang umatras si Hein at iniwan ang mga sundalo kay Guradagan at isa pang kabilang sa 4 na makalangit na hari, naging magulo ang buong sitwasyon. Hindi nagdalawang isip si Guradagan na maglunsad ng mabigat na pag-atake, at sa isang iglap ay nabasag ang ulo ni Grim mismo sa harap ng kanyang mga kasamahan, na ikinagulat ng lahat. Galit na sumugod si Snow upang mabangis na gumanti para sa kanyang kaibigan, habang si Alice naman ay humarang sa kalaban upang protektahan ang likuran. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nakatanggap ng agarang utos si Guradagan at agad na umatras matapos iyon, kaya't nabalot ng matinding lungkot ang buong larangan ng labanan. Lubos na nagdalamhati si Rokyugu, naniniwalang tuluyan nang naglaho si Grim sa mundong ito. Ngunit ibinunyag ni Snow na si Grim ay may dugong halimaw at isa ring tagasunod ng Diyos ng henerasyon, ang Diyos na nagtataglay ng kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Kung maisasagawa ang isang ritual ng sakripisyo, maaari siyang muling ipanganak. Pagkatapos isagawa ang seremonya, unti-unting nagsyalisan ang lahat, at naiwan si Rokyugu na tahimik na nagbabantay sa tabi ng katawan ni Grim. Hindi nagtagal, nagulat nang muling magkamalay si Grim, labis na namangha nang malaman na ang isang nilalang na palaging itinuturing na buhay na kagamitan na nakalaan lamang sa self-destruct sa labanan ay tunay palang inaalagaan ng isang tao. Ipinahayag niya ang kanyang kagustuhang magkaroon ng date, at agad na pumayag si Rokyugu nang hindi iniisip. Sa ganitong paraan, nagsimula ang dalawa ng isang kakaibang date, hindi upang ipahayag ang pag-ibig, kundi upang sirain ang relasyon ng mga magkasintahan sa buong lungsod. Sa pagkakataong iyon, nalaman ni Rokyugu na kung mabigo ang sumpa ni Grim sa isang tao, agad itong babalik at tatama sa kanyang katawan na nagdudulot ng malubhang pinsala. Kaya't ang mga binti ni Grim ay hindi kailanman gumana ng normal at mananatiling nakaupo sa wheelchair, bilang kapalit ng kapangyarihang sumpa na lampas sa limitasyon ng tao. Dahil sa kanyang plano na atakihin ang likurang linya at putulin ang supply ng pagkain ng panig ng mga demonyo, napilitan ni Sentuin Rokyugu ang buong hukbo ng lahi ng demonyo na umatras mula sa larangan ng labanan ng mabilis. Gayunpaman, pagbalik sa Royal Palace, karamihan sa mga opisyal ng kaharian ng Grace ay nagpakita ng pagdududa, sinasabing swerte lamang si Rokyugu at ang kanyang mga kasama at hindi karapat-dapat sa malalaking gantimpala. Bilang kasalungat sa mapanuyang pag-ugali na iyon, nanatiling kalmado si Rokyugu, at malamig na pinabulaanan ang mga maharlika sa pamamagitan ng pagpapakita ng tiyak na ebidensya na nagpapatunay na ang kanyang grupo ang tunay na dahilan ng pag-atras ng kalaban. Lubos na ikinatuwa ng hari at nitili Centoria ang kanyang matatag na paninindigan, at tinawag pa siya ng huli na isang alamat na bayani, isang taong magdadala ng banal na marka kapag hinarap ng mundo ang banta ng Demon Lord. Agad na ipinakita ni Rokyugu ang isang kakaibang palatandaan na lumitaw sa kanyang kamay, naniniwalang siya ang pinili, ngunit mabilis na ipinakita ni Tilis na isa lamang itong kagat ng insekto. Hindi makontrol ang kanyang galit, agad siyang nagpanik at sumigaw ng tulong, habang si Tilly ay malamig na ngumiti, idinagdag na ang tunay na tagapagmana ng marka ay ang kanyang kapatid na lalaki, kaya't dapat niyang talikuran ang kanyang mga pangarap na maging bayani. Pagkatapos lamang umalis sa palasyo, nakita ni Rokyugu si Rose na nanginginig sa harap ng tingin ni Alice Kisaragi. Batid ni Alice ang kakayahan ni Rose na sumipsip ng genetic code mula sa anumang nilalang na kanyang kinain, kaya't nagpasya siyang pilitin ito na kumain ng isang bihirang insekto na kilala sa pambihirang kapangyarihan nito. Tinatakot si Rose, hindi naglakas loob na hawakan ang nakakadiring nilalang, habang mahigpit siyang hinawakan ni Rokyugu upang maisagawa ni Alice ang ritual ng paglilipat ng kapangyarihan, at hinihikayat pa siya na kumain ng mabilis para mas mabilis ang resulta, nagbanta na hahuli pa ng iba kung hindi sapat. Dahil sa mental na pahirap na ito, napunta si Rose sa sukdulang kawalan ng pag-asa. Nang imbestigahan kung bakit ang isang tao na may ganitong pambihirang kakayahan ay pumayag na magsilbi sa hukbo sa halip na mamuhay ng malaya sa ibang lugar, natuklasan ni Rokyugu na natagpuan siya sa mga sinaunang labi, at ang kanyang mahihinang alaala ay nag-iingat lamang ng larawan ng kanyang lolo na lumikha sa kanya gamit ang isang kamangha-manghang bato na maaaring tuparin ang anumang kahilingan. Ngunit sa panahon ng kanyang pananaliksik, aksidente niyang nahawakan ang ipinagbabawal na arcane magic at nawala ang kanyang buhay. Nangako ang hukbo na bibigyan siya ng kasagutan tungkol sa batong iyon, kaya pumayag siyang magsilbi. Dahil malinaw na nakita ni Rokyugu ang panlilinlang, agad niyang sinimulan ang ideolohikal na paggising, kasama si Alice na nag-iwan kay Rose ng walang ibang pagpipilian kundi sumali sa kanilang pabago-bagong koponan. Pagbalik sa kanilang pahingahan, nagsimula si Rokyugu na magreklamo na wala pa rin siyang nakakaakit na magandang babae. Kahit na may maayos siyang hitsura, sagana ang lakas, at kagagaling lang na naglingkod sa kaharian. Habang nakikipagtalo siya kay Alice tungkol sa mga bagay ng romansa, biglang lumitaw si Snow at inanunsyo na kailangan nilang dumalo sa isang pagpupulong tungkol sa estratehiya sa digmaan. Sa komperensya, tinasa ng mga general ang sitwasyon bilang lubhang mahirap.
Dahil nabigo ang lahat ng hero groups na sakupin ang isang Demon Tower na may espesyal na estratehikong kahalagahan, sinikap ng mga Maharlika na iwasan ang pananagutan at mabilis na itinakda si Rokyugu upang isagawa ang mapanganib na misyon. Hindi nag-aatubili, iminungkahi niya ang isang sorpresa, sakupin muna ang unang palapag at pagkatapos ay gamitin ang usok upang ipamahiya ang mga tropa ng kalaban na parang anay. Samantalahin ang spiral na arkitektura ng Thor upang sunugin ang lahat. Ngunit tinanggihan ito ng mga opisyal, sinasabing masyadong marumi ang pamamaraan at taliwas sa dignidad ng isang bayani. Kinabukasan, habang inilunsad ng Grace Army ang pangkalahatang opensiba, tumanggi si Rokyugu na sumali sa labanan, batid na ang tuwirang pag-atake ay mauwi lamang sa pagkatalo dahil masyadong mahina ang kanilang panig at ayaw gumamit ng utak. Galit na tinawag siya ni Snow na duwag at pagkatapos ay naglakad palayo upang labanan ng mag-isa. Pagsapit ng gabi, patuloy pa rin ang labanan at bumalik si Snow na pagod na pagod. Kasabay nito, nagising si Grim sa takot matapos mangarap ng isang kakaibang eksena ni Rokyugu at Tilis. Samantala sa kaguluhan, ginamit ni Rokyugu ang isang nail gun upang umakyat sa Thor sa pamamagitan ng panlabas na pader. Sa kalagitnaan ng pag-akyat, halos maubos ang lakas ni Snow dahil sa paggamit ng lahat ng kanyang enerhiya sa nakaraang laban. Dahil wala ng ibang paraan, kinailangan ni Rokyugu na buhatin siya sa kanyang likod, puno ng ligaya habang magkadikit ang kanilang katawan, lalo na ang matibay niyang dibdib na nakadikit sa likod ni Rokyugu. Pagdating sa tuktok ng Thor, palihim na lumapit ang maliit na grupo sa dalawang commander ng kalaban, sina Gothed at Bullhorn, mula sa likuran. Habang abala ang dalawa sa pagdiriwang ng kanilang tagumpay, biglang sumulpot si Rokyugu, tinapik si Gothed mula sa tuktok, at binalaan si Bullhorn na huwag gumalaw kung ayaw niyang mailabas ang kanyang kasama. Pagkatapos ng ilang walang kahihiyan na galaw, pinapaulan niya si Bullhorn ng mga bato hanggang sa mawalan ito ng malay, at ginamit ang katawan ni Gothed bilang kapalit. Humingi siya ng ransom kay Bullhorn na ipalit ang kaibigan sa kayamanan. Nagtapos ang tagumpay na may buntong hininga ng pagkadismaya mula sa mga kakampi, at bumalik ang koponan sa lungsod na may gantimpalang malaking bag ng ginto mula kay Snow bilang kabayaran sa dalawang nakaraang tagumpay. Nang malaman ni Rokyugu na sapat ang perang ito upang mamuhay ng komportable ang isang pamilya sa loob ng isang buong taon, nagpasya siyang magbitiw sa kanyang trabaho bilang ahente ng Kisaragi, tuluyan ng magretiro, at mamuhay sa Grace bilang isang mataas na uri ng mamamayan, tinatamasa ang isang maginhawang buhay na walang alalahanin sa panganib. Hindi nagtagal matapos makilahok sa pagsalakay sa sentral na Thor na kontrolado ng puwersa ng kalaban. Si Sentuin Rokyugu at si Snow ay di inaasahang pinuri sa publiko ng Commander-in-Chief ng puwersa ng Kisaragi sa harap ng buong hukbo para sa kanilang mahalagang tagumpay. Ngunit bago pa nila lubos na maramdaman ang kaluwalhasyan mula sa pambihirang nagawa, agad silang inatasan sa isa pang misyon na mas mapanganib, direktang haharap sa nalalapit na pag-atake ng isang hukbo na pinamumunuan ni Hein. Bagaman may kaunting pag-aalinlangan si Rokyugu, dahil ang planong ito ay iniumpisahan ng tusong Chief of Staff, na kilala sa palaging paghahanap ng paraan upang ilagay siya sa desperadong sitwasyon, tinanggap pa rin niya ito. Bahagyang dahil ayaw niyang bigin si Snow. Puno ito ng pag-asa na kung mahusay nilang maisa sa katuparan ang misyon, ang kanilang gantimpala at landas patungo sa pag-angat ay lalampas sa lahat ng inaasahan. Mabilis na ipinakalat ang counter-attack formation, kumpleto ang lahat ng logistics upang maghanda sa pakikipaglaban sa puwersa mula sa Demon Realm. Lubos na nauunawaan ni Rokyugu na ang kanyang papel sa kampanya ay simpleng pawn lamang, itinutulak sa unahan upang saluhin ang pinsala para sa mga kumakaupo ng komportable sa likod. Dahil nakita ang potensyal para sa malawakang casualties, lihim na iminungkahi ni Alice Kisaragi na ang buong koponan ay makipaglaban lamang bilang simbolo at agad na umatras upang mabawasan ang hindi kinakailangang pagkasawi. Samantala, unti-unting nabalot ng makapal na alikabok ang larangan ng labanan. Biglang lumitaw ang isang higanteng golem na gawa lamang sa malalaking bato, isang estratehikong sandata na ipinadala ni Hein sa larangan bilang nakakatakot na unang atake upang durugin ang morale ng kalaban. Pagkakita ng deformadong nilalang, ang hukbo ng Grace ay agad na nagpanik at tumakas, iniwan ang linya ng labanan para sa pangkat ni Rokyugu na asikasuhin. Walang ibang nagnais na ipagsapalaran ang kanilang buhay sa pagharap sa higanteng halimaw, lahat ay gumawa ng mga dahilan upang iwasan ang pananagutan. Dahil wala nang ibang pagpipilian, kinailangan ni Rokyugu na harapin ito mag-isa, inilunsad ang unang atake sa pamamagitan ng direktang suntok sa panlabas na balat ng golem na naging sanhi upang mangaman ang buong braso niya, na para bang tumama siya sa metal na pader. Hindi nagpatinag, nagpatuloy siyang sipain ang mga binti ng nilalang. Ngunit agad nitong naging dahilan upang maipit ang kanyang katawan sa lupa ng malalaking bato nitong kamay, na para bang isa lamang siyang insekto. Napilitang malagay sa sulok, kinailangan niyang alisin ang lahat ng pisikal na limitasyon upang palayain ang pinakamataas na antas ng kanyang nakasiyal na kapangyarihan.
Sa sandaling iyon, sumugod si Alice direkta sa linya ng labanan, ikinakabit ang isang mabigat na energy bomb sa golem at pinasabog ito, na nagdulot ng malakas na pagsabog, at ang mga piraso nito ay lumipad sa buong larangan ng labanan. Bagaman natanggal nila ang pangunahing banta, ang kapalit ay nawalan si Rokyugu ng kakayahang kumilos sa loob ng 3 minuto dahil nailabas niya ang buong potensyal ng kanyang katawan. Agad niyang inutusan ang kanyang mga kasama na panatilihin ang posisyon at protektahan siya mula sa mga kontra-atake sa kritikal na panahong iyon. Lalo pang tumindi ang sitwasyon ng personal na lumitaw si Hein at sumali sa labanan, ginamit ang mahika upang supilin ang buong koponan gamit ang nakahihigit na firepower. Napunta si Snow sa krisis nang matuklasan niyang ang bagong bili niyang espada ay tuluyang natunaw sa ilalim ng mahikang epekto ng kalaban. Sumigaw siya sa galit na halos ikahiya ang lahat sa labis na kabaliwan nito. Sinubukan ni Rokyugu na pigilan siya, nagpapasenyas na manahimik upang maiwasang maakit ang pansin. Ngunit ang magulong reaksyon ni Snow ang naging dahilan upang matuklasan ni Hein ang posisyon na pinipilit niyang panindigan. Sa sandaling malapit ng ilunsad ang finishing blow, nagcast si Grimm ng isang sinaunang sumpa na pansamantalang humadlang sa lahat ng galaw ni Hein. Paglipas ng 3 minuto, ganap na naibalik ni Rokyugu ang kanyang kakayahang pisikal. Nang makita ni Hein ang sarili sa kawalan ng kalamangan, bigla siyang lumipat sa negosasyon, iniaalok ang imbitasyon na sumali sa Demon Realm na may kabayarang 3 beses sa kasalukuyang halaga, kasama ang maraming pribilehyo na walang ibang natatamasa. Hinarap ang kaakit-akit na alok, ipinakita ni Rokyugu ang matinding interes, at ipinahayag pa ang kanyang magandang loob sa kanyang karaniwang nakakatawang paraan. Sa oras na akala nilang malapit ng magtagumpay ang recruitment, biglang sumugod si Snow at naghatid ng nakamamatay na palo na nagdulot upang mahulog ang kumikislap na hiyas mula sa kamay ni Hein. Agad siyang lumuhod, nagmamakaawa na ibalik ang bato, ngunit mabilis na napansin ni Grimm na ito ay isang magic stone, isang mahalagang katalista na tumutulong sa mga mage na mapanatili ang enerhiya sa labanan, at isa ring pangunahing sangkap ng kapangyarihan ng 4 na makalangit na hari. Alam ni Hein na hindi niya ito maaring mawala, kaya kinailangan niyang tanggapin ang kakaibang hiling ni Rokyugu na maging isang walang kalaban-labang modelo para sa isang artistic na photoshoot na siya ang nagdidirekta. Habang kailangang magpose sa larangan ng labanan, hindi maitago ng kanyang mukha ang paghihirap at kahihiyan, at ang kanyang mga tauhan na nakatayo sa labas ay hindi alam kung iyak o tawa. Nang matapos ang nakakahiya na photoshoot, hiniling ni Hein ang pagbabalik ng Magic Stone gaya ng napagkasunduan. Ngunit nilabag ni Rokyugu ang kanyang salita, walang hiya itong itinago ang mahalagang hiya sa kanyang sarili. Kahit itinago pa sa isang napakasensitibong lugar, dahilan upang mamula si Hein sa galit. Ngunit napilitan pa rin umatras dahil sa kakulangan ng lakas sa labanan. Noong gabing iyon, nagdaos ang grupo ni Rokyugu ng isang kasiyahan na may matapang na alak at marangyang pagkain, at labis na ang kanilang pag-inom. Dinala si Rokyugu pabalik sa kanyang pahingahan ni Snow, halos wala ng malay. Habang dumadaan sa pangunahing koridor patungo sa kampo, biglang nakatagpo ni Snow ang Chief of Staff, na may malaking kapangyarihan sa Grace Army. Nag-alok siya ng isang kahirapang tanggihan kung makikipagtulungan siya sa pagbibigay ng ebidensya na nagpapatunay na si Rokyugu ay isang espiya. Papayagan siyang makabalik sa Knight's Order kasama ng maraming pribilehyo tulad ng dati niyang karangalan. Bagaman sa simula ay walang balak si Snow na traidurin ang isang tao na nakipaglaban sa kanya sa maraming kampanya, biglang nanghina ang kanyang paniniwala ng aksidenteng marinig ang pag-uusap ni Rokyugu at Alice. Ang kanilang pinag-usapan ay nagpatunay ng nakagugulat na katotohanan, sila nga ay mga ahente mula sa ibang planeta, ipinadala sa mundong ito ng organisasyong Kisaragi upang magsilbi sa isang madilim na layunin. Ang puso ni Snow ay nahulog sa magulong halo ng damdamin. Habang ang tiwala, emosyon, pananagutan, at katuwiran ay nagbanggaan ng malakas, itinulak siya sa isang sangandaan na napakahirap pagpilian. Bagaman ang pagkakatuklas na sila ay mga espiya, ay halos palaging nangangahulugang kamatayan, hindi pinili ni Snow ang matinding hakbang laban kina Sentuin Rokyugu at Alice Kisaragi. Sa halip na ihatid sila sa lugar ng pagbitay, pinatalsik niya lamang sila mula sa Royal Palace. Ang pagkamabait na ito ay medyo ikinagulat ni Alice, habang si Rokyugu ay nakaramdam ng kasiyahan, dahil siya ay palaging uri ng tao na mabilis makibagay sa kahirapan. Dahil walang opisyal na tirahan, kinailangan nilang pansamantalang umupa ng kwarto sa isang residential na lugar upang patuloy na mabuhay sa kakaibang lupain na ito. Mula sa puntong iyon, ang plano na buhayin ang teleportation machine, isang aparato upang dalhin ang mas maraming mandirigma mula sa organisasyong Kisaragi sa planetang ito, ay naging kanilang pangunahing layunin. Gayunpaman, nag-atubili si Rokyugu sa pag-isip ng posibilidad na masakop ang lugar na ito, dahil sa kanyang pananatili dito, unti-unti siyang nakabuo ng kakaibang damdamin na tinatawag na attachment. Ipinahayag ni Alice na praktikal at walang mahihinang emosyon, na isang dibisyon ng hukbong demonyo ang malapit ng umatake sa kaharian ng Grace.
Nang marinig ito, unang nagpakita si Rokyugu ng labis na kasiyahan sa ideya na si Snow, na nakahiya sa kanya, ay kailangang malasap ang mapait na pagkatalo. Gayunpaman, nang kalmado nitong ibunyag ni Alice ang totoong dahilan sa likod ng desisyon ng pagpapatalsik, na si Snow ay nais lamang silang protektahan. Dahil natuklasan niya ang kanilang tunay na pagkakakilanlan ng maaga at lihim na tinakpan sila, agad nagbago ang ekspresyon ni Rokyugu. Sa puntong ito, hindi na niya nais makita ang pagbagsak ng kaharian, bagkus nagsimulang magplano na mag-ipon ng evil points upang maghanda sa nalalapit na malaking labanan. Ang kabalintunaan ay hindi maaaring tumaas ang evil points nang hindi gumagawa ng mga maling gawain. Kaya sa gabi, palihim na lumabas si Rokyugu, umaasang magsagawa ng ilang mga pananakot upang magdulot ng kaguluhan sa lipunan, at sa gayon ay makapag-ipon ng higit pang evil energy. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang unang taong pinili niyang takutin ay hindi natakot, at sa halip ay nahulog siya sa isang hindi inaasahang sitwasyon na nagdulot ng panik kay Rokyugu. Bago siya makatakas, lumitaw sina Snow at Grim bilang bahagi ng security patrol. Napansin ang kahina-hinalang kilos, agad siyang pinagsabihan ni Snow ng mabagsik. Samantala, mausisang nagtanong si Grim kung bakit wala na si Rokyugu sa militar, kahit na walang sinuman ang hayagang nagbunyag ng impormasyong iyon. Dahil hindi niya kayang aminin na siya ay pinatalsik dahil sa espiya, nag-imbento si Rokyugu ng dahilan na labis siyang inabuso ni Snow hanggang hindi na niya matiis. Higit pa rito, hiniling niya kay Grim na ikalat ang impormasyong ito sa buong lungsod, upang paniwalaan ng lahat na si Snow ang gumawa ng unang hakbang. Bunga nito, kinabukasan mismo, kumalat ang mga chismis na parang kidlat, inilalarawan si Rokyugu bilang isang taong palaging bumubukas ng kanyang pantalon sa harap ng iba, at sinasabing siya ay isang pervert. Agad siyang tumakbo pabalik sa inuupahang kwarto upang ipagtanggol ang sarili, ngunit kalmado itong kinumpirma ni Alice na sabay na nangungutya at kumikilala na kahit papaano ay sinusubukan niya para sa misyon. Upang maghanda sa pagharap sa hukbong demonyo, nagpa siya ang dalawa na gumamit ng guerrilla tactics, pinapakinabangan ang kaalaman mula sa Earth tungkol sa asymmetric defense strategies. Sa tahimik na gabi, palihim silang lumabas upang maghukay ng mga butas sa mga mahahalagang kalsada na maaaring daanan ng puwersa ng kalaban. Sa bawat transportasyon na punto, naglagay ang magkasama ng mga improvised na mina upang makapinsala sa kalaban bago pa man sila makarating sa city gate. Sa kanilang pagbabalik mula sa frontline, aksidenteng nakatagpo ni Sentuin Rokyugu at Alice Kisaragi ang isang nagtitipong karamihan ng mga mamamayan. Kitang-kita sa mukha ng lahat ang pag-aalala. Habang nakikinig sa kanilang usapan, mabilis nilang naunawaan na may nagaganap na seryosong krisis. Lumabas na ang bayani na itinuturing na magiging tagapagligtas ng kaharian ng Grace ay biglang nawala matapos habulin ang isa sa mga mataas na ranggong leader ng demonyo, isang miyembro ng 4 na makalangit na hari na kilala bilang Prowl. Ang paghabol ay tila isang tadhana o turning point, ngunit sa kasamaang palad, nakasalubong ng bayani ang isang espesyal na uri ng mahika na tinatawag na random teleportation, isang spell na naglilipat sa target sa isang ganap na random na coordinate sa planetang ito, kung saan halos zero ang posibilidad ng kaligtasan. Naniniwala ang ilang tao na ito ay maaaring katuparan ng isang sinaunang propesya, na nagsasabing ang pinili ay dadaan sa sukdulang pagsubok ng buhay at kamatayan, pagkatapos ay magiging mas malakas at tatalo ang Demon Lord. Ngunit ayon sa pagsusuri ni Alice, ipinapakita ng kasalukuyang sitwasyon na ang pagsubok ay dapat naganap sa tower sa nakaraang labanan. Ngunit noong panahong iyon, ang taong gumaganap ng pangunahing papel ay hindi ang bayani, kundi si Rokyugu, isang taong wala sa anumang alamat. Dahil dito, nagkaroon ng isang ironic na bunga, bagaman napigilan nila ang hukbong demonyo, di sinasadyang naagaw nila ang pagkakataon ng tunay na pinili na malampasan ang kapahamakan, na nagdulot ng labis na kawalang katiyakan sa hinaharap ng kaharian. Dahil sa sitwasyon, isinasaalang-alang ni Rokyugu at Alice ang ganap na pag-alis sa lugar na ito, dahil naramdaman nilang tapos na ang kanilang misyon dito, kahit na ang resulta ay walang gaanong pangmatagalang kabuluhan. Habang nag-impake ng kanilang mga gamit upang umalis, biglang lumitaw si Princess Tilly Centauria. Walang naipakitang sama ng loob ang kanyang anyo. Sa halip, naglabas siya ng kapanatagan at tibay ng loob. Tapat na sinabi ni Tillis na alam niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Rokyugu at Alice na nauunawaan niyang mga ahente sila na ipinadala ng kapangyarihang extraterrestrial. Gayunpaman, wala siyang balak na dakpin o tanungin sila dahil ang anumang parusang aksyon ay naging walang kabuluhan sa puntong ito. Ang tanging nais niya ay manatili sila ng kaunti pang panahon upang masaksihan ang huling sandali ng kaharian ng Grace na maaaring tuluyang bumagsak sa susunod na pag-atake ng demonyo. Nais ni Tillis na dalhin nila ang kwentong ito pabalik, hindi bilang ulat ng labanan, ngunit bilang patunay ng pag-iral at tapang ng isang maliit na kaharian na desperadong lumaban sa nakahihigit na kapangyarihan. Noong gabing iyon, dumating din sina Snow, Grim, at Rose sa tirahan ni Rokyugu.
Bagaman tila malamig, tapat na pinayuhan ni Rokyugu ang tatlo na umatras kung naramdaman nilang hindi nila kayang harapin ang sitwasyon dahil siya at si Alice ay alis kinabukasan ng umaga. Bagaman hindi hayagang sinabi, naglalaman ng tahimik na pakikibaka ang kanyang mga mata. Pagdating ng bukang liwayway, nagtipon ang lahat ng natitirang sundalo ng Grace, hindi isang malaking puwersa, karamihan ay mga mandirigmang maraming beses nang natalo. Ngunit patuloy pa rin silang sumusulong ng may diwa ng paglaban hanggang sa kamatayan. Sa kabilang bahagi ng larangan ng labanan, pinamumunuan ng dalawang makapangyarihang leader ng demonyo, sina Hein ng Flame at Gwyneth Wrecker, ang isang malaking hukbo na papalapit sa hangganan ng kaharian. Ang hindi pantay na labanan ay tila magtatapos ng mabilis, ngunit sa kritikal na sandali, ang mga mine traps at mga nakabaong bomb system na dating inihanda ni Rokyugu at Alice ay sumabog ng sunod-sunod. Ang di inaasahang firepower mula sa ilalim ng lupa ay hindi lamang sumira sa maraming gem-type combat creatures, kundi nagulo rin ang pormasyon ng mga demonyo. Ang magulong eksena ay labis na ikinagalit ni Hein nang matanto niyang siya ay nakulong ng isang taong minsang itinuturing niyang walang pinsala. Sa makapal na usok ng pagsabog, mas malinaw kaysa dati ang katotohanan, ang taong itinuturing ng lahat na pabigat ay siya palang dahilan kung bakit napilitang umatras ang kalaban. Nang papalapit ang hukbong demonyo sa Grace Castle, naging mas tensyonado ang sitwasyon kaysa dati. Napansin ang mga higanteng golem na unti-unting pumapasok sa kuta. Agad na hiniling ni Snow kay Grimm na mag-cast ng isang uri ng sumpa upang pigilan sila. Habang nakatutok si Grimm sa pag-channel ng enerhiya upang ilunsad ang sumpa, biglang lumitaw si Hein ng Flame, direktang inatake ang sorceress na nag-cast ng mahika. Nang masaksihan ang eksenang ito, si Rose, na may taglay na dugo ng halimaw, ay agad na sumugod upang harangin ang atake para sa kanyang kakampi ng walang alinlangan. Ito ay nagbigay ng pagkakataon kay Grimm na i-activate ang sumpa laban kay Hein. Ngunit ang hindi inaasahan, ang kanyang mahika ay ganap na walang bisa laban sa kapangyarihan ng kalaban na lumabis pa sa kontrol na threshold. Samantala, pumasok na rin sa larangan si Gwyneth Wrecker. Ginamit niya ang kanyang mabagsik na lakas ng kalamnan upang dakpin si Rose habang sumugod ito sa kanya, hinawakan ang kanyang paa, at inihagis ang kanyang katawan sa pader, dahilan upang tamaan niya ang makapal na bato at dumugo. Pinipilit ang kalamangan, inihanda niya ang sarili upang tapusin si Snow. Ngunit bago siya makakilos, nagsikap si Rose na bumangon, sinusunog ang kanyang sarili gamit ang internal fire upang pigilan ang atake at protektahan ang kanyang leader. Sa puntong ito, naunawaan ni Snow na kung mananatili siya, wala na siyang magiging ambag kundi pabigat. Sa agarang pag-udyok ni Grimm at Rose, napilitan siyang umatras upang humanap ng paraan upang suportahan sina Centuin at Rokyugu na naghahanda ng ilika si Princess Tilly Centoria mula sa kastilyo. Ngunit nang marating lamang nila ang basement, aksidenteng muling nakatagpo ang grupo kay Snow. Sa sandaling iyon, nagmakaawa ang mandirigma kay Rokyugu at Alice Kisaragi na manatili at iligtas ang mga nasa unahan, kahit na alam nilang ang kahilingang iyon ay maaaring pilitin silang harapin ang sukdulang panganib. Sa simula, tumanggi si Rokyugu dahil malinaw niyang alam na ang kasalukuyang evil points ay sapat lamang upang gamitin ang teleportation gate para umatras. Gayunpaman, nang makita ang ganap na taos pusong tingin sa mga mata ni Snow, unti-unting nanginig ang kanyang puso. Sa wakas, pumayag si Rokyugu na sumali sa labanan. Agad niyang inutusan si Alice na tumawag ng high-tech sniper rifle para sa long-range support. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap nang ipahayag ni Alice na ang naipong evil points ay labis nang naubos dahil sa kahangalan ni Rokyugu na ginastos ang mga ito sa mga walang kwentang libangan noong nakaraang gabi, na nagdulot sa kasalukuyang sitwasyon na kulang ang puntos upang makatawag ng mga armas. Ngayon, naging delikado ang sitwasyon. Iminungkahi ni Alice ang isang matinding solusyon. Kung nais niyang magkaroon ng sapat na puntos agad-agad, kailangan ni Rokyugu na gumawa ng isang malupit na bagay na ikamumura ng iba upang makuha ang nawawalang puntos. Dahil sa kakulangan ng oras upang mag-isip, nagpasya si Rokyugu na bumalik at suntukin ang hari ng ilang beses upang makamit ang layunin. Ayon sa mga prinsipyo ng Organisasyong Kisaragi, ang hindi makatarungang pananakit sa mahihinang tao ay magbibigay ng maraming evil points. Ngunit agad na nakialam sina Princess Tilly at Snow, hindi nais na saktan niya ang matandang hari. Habang patuloy pa rin ang pakikibaka ng lahat, biglang naglabas ng panukala si Snow na ikinagulantang ng lahat. Para sa kaligtasan ng kaharian, handa si Snow na payagan si Rokyugu na gawin sa kanya ang anumang bagay, basta't ito ay pumasa sa pamantayan ng pagiging masama ayon sa evaluation system ng organisasyon. Sa harap ng ganitong sakripisyal na aksyon, hindi maiwasan ni Rokyugu ang malito. Ngunit para sa mas malaking kabutihan, napilitan siyang gumawa ng desisyon upang baguhin ang takbo ng labanan na tila walang pag-asa.
Sa kritikal na sandali nang isasagawa ni Sentuin Rokyugu ang isang kilos na sumisimbolo sa kanyang pangako ng attachment kay Snow, pinasa kamay niya ang kanyang kaba, na nagdulot ng isang awkward na aksidente kung saan hindi sinasadyang naalis niya ang huling layer ng damit ni Snow sa harap ng lahat. Bagaman hindi ayon sa inaasahan ang nangyari, nakakuha pa rin siya ng sapat na evil points upang tumawag ng isang modernong sniper rifle na may natatanging kapangyarihan. Hindi nag-aksaya ng oras, ginamit ni Rokyugu ang baril na yon upang patayin ang lahat ng golem na umaatake mula sa hukbong demonyo. Ang makapangyarihang counterattack na ito ay labis na ikinagalit ni Gwyneth Wrecker at Hein ng Flame na agad na lumipad kasama ang kanilang pangunahing mga tauhan diretsyo sa depensang linya kung saan nakatayo si Rokyugu. Mabilis na sumiklab ang matinding palitan ng labanan. Sa harap ng mapanganib na sitwasyon, agad na sinuportahan ni Alice Kisaragi si Rokyugu sa pamamagitan ng pag-activate ng emergency summoning mode na nagdala ng isang espesyal na melee weapon, isang power saw na nagpapalakas ng physical strength stats, hindi pinapahintulutan ang kalaban na umatake muna. Umiunggal si Rokyugu, pinakawalan ang lahat ng limitasyon ng enerhiya, at sumugod na parang steel tornado, hinati sa piraso ang katawan ni Gwyneth kasama ang kanyang mga tauhan sa isang napakabrutal na paraan. Sa galit na yon, hindi na niya mapaghiwalay ang kalaban at kakampi, halos napatay si Snow sa pamamagitan ng kanyang saw blade. Sa kabutihang palad, nakaiwas siya bago pa lumala ang sitwasyon. Si Hein, ang nag-iisang nakaligtas sa panig ng demonyo, ay nakatayo ng paraluman sa takot. Hindi na niya inasam ang kumilos ng higit pa nang mapagtanto niyang nakaharap siya sa isang tao na hindi sumusunod sa anumang pamantayan. Sa halip, parehong panig ang nagkasundo sa pansamantalang kompromiso, itinigil ang mga labanan sa loob ng isang buwan upang mapatatag ang puwersa at maayos muli. Habang unti-unting humuhupa ang usok at naging tahimik ang larangan ng labanan, lumapit si Snow kay Rokyugu na may mga matang lumambot. Hinikayat niya si Rokyugu sa pisngi bilang taos-pusong pasasalamat sa pagsagip sa buong kaharian ng Grace mula sa pagkawasak. Sa kanyang puso, pinaniwalaan siya ng sandaling iyon na may mas malalim na maaaring umiral kaysa sa karaniwang pagkakakampi sa pagitan nila. Gayunpaman, kabaligtaran sa inaasahan, tiningnan lamang siya ni Rokyugu bilang pansamantalang libangan. Wala siyang pinakakabukod na seryosong damdamin na nagdulot kay Snow, nakakabukas lang ng kanyang puso na labis na magalit. Agad niyang hinugot ang kanyang espada at paulit-ulit na hinampas si Rokyugu sa hindi mapigilang galit na parang nais niyang ilabas ang lahat ng pagkadismaya at sakit na bumabalot sa kanya. Dahil sa napakalaking tagumpay laban sa hukbong demonyo, tinawag sina Rokyugu at Alice pabalik sa palasyo upang ipagpatuloy ang paglilingkod sa bansa. Sa kabila ng kanilang hindi gaanong maluwalhating totoong pinagmulan, para sa kanila, ang mahalaga ngayon ay naibalik ang tiwala mula sa mga dati nag-alinlangan o nanghamak sa kanila. Nang malaman na lahat ng nakaraang madidilim na plano ay sinadyang pinamunuan mismo ng Chief of Staff, nagpasya si Rokyugu na personal na gantihan ang taong nagtulak sa kanya sa mga nakamamatay na sitwasyon. Sa isang pribadong pagpupulong, hindi nag-atubiling gumamit si Rokyugu ng super adhesive tape upang tanggalin ang kakaunting buhok na natira sa ulo ng tusong matandang lalaki. Ang eksena ay hindi lamang simpleng parusa, kundi isang simbolikong kahihiyan para sa kalaban at nagdulot ng kasiyahan sa mga manonood matapos mailantad ang mahabang serye ng maruruming panlilinlang. Ilang araw matapos humupa ang labanan, hindi inaasahan, nakatanggap si Sentuin Rokyugu ng komunikasyon mula sa organisasyon ng Kisaragi. Ang damdaming pinigil sa paglipas ng panahon ay agad nagtulak sa kanya na ipahayag ang kanyang hindi kasiyahan tungkol sa nakaraang teleportation, malinaw na ang posibilidad ng tagumpay ay mas mababa sa 50%. Gayunpaman, napilitan pa rin siyang maging experimental guinea pig, halos mawala ng buhay sa kakaibang espasyo. Habang inilalabas ang kanyang galit, sinadyang gumawa si Rokyugu ng kakaibang demand bilang kabayaran, pinilit ang babaeng leader na si Esteroth na pakasalan siya bilang anyo ng reparation. Iniwan ng kausap na nagulat, hindi alam kung seryoso siya o nagbibiro. Itinabi muna iyon, nagpadala ang organisasyon ng bagong katulong upang suportahan sina Rokyugu at Alice Kisaragi, isang mandirigma na tigre na may natatanging lakas. Mula sa kanilang unang pagkikita, walang sinuman ang nagpakabahala sa formalidad, agad na naghamon sa isa't isa upang tukuyin ang higit na galing. Ngunit aksidenteng nabasag ni Rokyugu ang espada na hiniram niya kay Snow sa mismong unang palitan. Upang maitago ang aksidente, nag-isip si Alice na balutin ito sa malamig na kanin at magpanggap na walang nangyari, kahit na alam niyang hindi magiging madali itong itago. Bigla namang dumating si Snow upang hanapin sila at hilingin ang kanyang minamahal na espada pabalik. Sa harap ng kanyang umaasang tingin, bigla ang nag-imbento si Rokyugu ng emosyonal na kwento na ang espada ay heroikong nagsakripisyo sa isang kamatayan laban sa Demon Lord, isang paliwanag na tila walang katwiran. Ngunit ipinahayag sa napakaseryosong mukha na hindi matukoy ng nakikinig kung totoo o hindi. Nang masaksihan ni Snow ang wasak na estado ng kanyang mamahaling sandata, hindi niya maiwasang umiyak sa pagkawala nito.
Gayunpaman, agad itong napalitan ng emosyon nang ipakita sa kanya ng tigre na mandirigma ang isa pang napakagandang katana. Natanggap ang hindi inaasahang regalo, agad na nagbago ang saloobin ni Snow, masayang yakap ang kanyang tagapagkaloob. Kaso lang, ang tigre na yon ay interesado lamang sa mga batang payat at maliit na babae, kabaligtaran sa mainit at curvaceous na pangangatawan ni Snow, dahilan upang siya ay tuluyang ma-reject. Sa gabing iyon, nagtipon ang grupo sa isang tavern upang magpahinga. Habang nag-uusap, aksidenteng nalaman ng mga tao na ang tunay na misyon ni Rokyugu at Alice ay mangalap ng impormasyon tungkol sa planetang ito. Nang mapagtanto na ito ay isang ideal na pagkakataon upang matuto tungkol sa katutubong ekosistema, hiniling ni Alice kay Snow na gabayan sila sa kagubatan. Bilang tugon, pumayag si Snow at kinabukasan, sinimulan ng grupo ang kanilang eksplorasyon. Habang sila ay lumalalim sa masisikip na lugar, natuklasan nila ang bangkay ng isang higanteng ahas na nakasabit, may kalakip na katangiang palatandaan na ang teritoryong ito ay pag-aari ng tribong Kakavas, isang species na gumagamit ng primitive na sandata upang protektahan ang kanilang saklaw. Bago pa sila makapagkomento, isang talim ng palakol ang lumipad sa mukha ni Rokyugu, dahilan upang siya ay tumakbo sa takot, at agad niyang natuklasan na nawala ang kanyang dalawang kasama habang naglalakad-lakad upang mahanap ang kanyang daan pabalik. Isang higanteng hipon ang lumitaw sa likod niya, muling nagdulot ng kaguluhan at takot. Gayunpaman, ang nilalang na ito ay hindi nagpapakita ng anumang pagkakampi at may malinaw na sugat pa, kaya naantig si Rokyugu na makipagkaibigan rito. Habang nagsisimula pa lamang ang pagkakaibigan ng tao at crustacean, biglang sumugod si Snow mula sa wala at hinati ang hipon sa dalawa, itinuturing itong perpektong sangkap para sa cheese-grilled shrimp. Habang sabik na kumukuha ng laman ang lahat, nakaupo si Rokyugu sa gilid, pinagsisisihan ang relasyon na hindi nagkaroon ng pagkakataon na mabuo. Kaagad pagkatapos ng pagkain, nagsimula ang mainit na pagtatalo ni Alice at Grim na palaging naniniwala sa pananampalataya, tungkol sa paniniwala at rason. Walang sinuman ang umatras, kaya dinala nila ang isa't isa sa labas upang patunayan ang kanilang punto. Bagaman hindi nauunawaan kung bakit kailangan niyang sumunod, sumama pa rin si Rokyugu na parang nanonood ng libangan. Upang maisagawa ang deity summoning ritual, kailangan ni Grim na pumatay ng isang maliit na hayop, ngunit kulang siya sa tapang. Pinalitan ito ni Alice ng ibang bagay at iniabot sa kanya na lumikha ng kondisyon upang maisagawa ang seremonya. Bilang resulta, lumitaw ang isang humanoid na nilalang, isang seductive demones na may sensual na katawan na nagdeklara na kaya niyang tuparin ang anumang kahilingan ng summoner. Hindi pinalampas ni Rokyugu ang pagkakataon, agad na humiling na maging royalty na napapalibutan ng magagandang babae, kapalit ng kanyang kaluluwa. Habang malapit na niyang banggitin ang kanyang tunay na pangalan, natuklasan ni Alice na ito ay isang three-dimensional projection lamang, hindi ang totoong nilalang, kaya nagduda siya na isang scam ito. Nang ma-expose, nagalit na umatake ang demones, ngunit dahil si Alice ay android, ang atake ay ganap na walang epekto. Nang pilitin na tuparin ang isang kahilingan, humiling si Alice na lumikha ng ilang planeta na tinitirhan ng mga tao. Agad na napaiyak ang demones, alam niyang hindi niya yon magagawa. Hindi tumigil doon, nagpatuloy si Alice sa isa pang kahilingan, humiling na alisin ang lahat ng buhay sa planetang ito mula sa mga monster at demon lord hanggang sa mga supernatural na nilalang, ngunit imposible pa rin ang sagot. Sa wakas, iminungkahi niya ang pagtulong sa pag-ayos ng baradong toilet sa barracks. Dahil sa kahihiyan, nagpanik ang demones, bumalik sa kanyang tunay na anyo, humingi ng labis na paumanhin, pagkatapos ay nag-empeke at tumakas, na iniwan ang isang grupo ng mga tao na nanatiling gulat sa kanilang nasaksihan. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng mga bansa at puwersa, patuloy na nagsikap si Princess Tilis ng kaharian ng Grace na humanap ng paraan upang iligtas ang kanyang bansa na nagdurusa sa matinding tagtuyot. Umaasang maibalik ang pinagkukunan ng sariwang tubig na kinakailangan upang mapanatili ang buhay, nagpasya siyang i-activate ang isang sinaunang weather control device upang lumikha ng sapat na pag-ulan. Ngunit isang nakakailang sitwasyon ang naganap ng kailangan ng restart password ang sistema ng makina na ipinrograma ni Sentuin Rokyugu, isang tao na kilala sa kanyang kakaibang pag-isip at madalas na pambihirang kilos. Ang naka-encode na string ng karakter na iniwan niya ay hindi lamang naglalaman ng nakakasakit na implikasyon, kundi puno rin ng satirical na elemento na nagpapula sa mukha ng lahat ng opisyal ng korte habang binabasa ito. Sa kabila ng labis na kahihiyan, nagtagumpay sa wakas ang technical team sa pag-decode nito na nagpasimula muli sa rain calling machine, nagdala ng mahabaging ulan sa tigang na lupain. Agad pagkatapos, ang grupo ng mga mandirigma sa pamumuno ni Rokyugu ay naglakbay patungo sa kaharian ng Taurus. Sa pagkakataong ito, gumamit siya ng modernong mechanical vehicle na kamakailan lang niya nakuha, isang kakaibang sasakyan na may eksotikong anyo na ikinagulat ng mga katutubong residente. Hindi nagtagal ang paglalakbay dahil pagdating nila, agad silang sinalubong ng marinal, pati na rin iginagalang bilang mga mensahero ng kapayapaan.
Isang marangyang gabi ng salu-salo ang idinaos sa Royal Palace upang parangalan ang presensya ng delegasyon na nagbigay ng masiglang atmosfera. Habang pinanatili ni Rokyugu at Alice Kisaragi ang kanilang karaniwang kalmadong disposisyon, ang tatlong miyembro ay kumilos sa ganap na kabaligtaran. Patuloy na iniskan ni Grimm ang buong banquet hall gamit ang kanyang mga mata, determinado na makahanap ng gwapong lalaki na sapat na kaakit-akit upang mapasuyo siya sa gabing iyon, samantalang si Snow ay nahulog sa isang estado ng panaginip. Pinapalago ang ilusyon ng pagiging isang maharlikang consort na namumuhay sa karangyaan. Kapansin-pansin, lahat sila ay hindi pinansin ang babala na ang prinsipe dito ay hindi lamang walang kakayahan, kundi may magulong hitsura, may maitim at mantikang buhok, pabaya sa pananamit, at may mababang pamumuhay. Gayunpaman, matigas ang loob ni Snow at pinilit niyang sundan ang pagkakataong magbabago ang kanyang buhay sa pamamagitan ng paglapit sa kanya. Umaasang ang kanyang sensual na katawan na kasama ng mahinahong pananalita ay makakatulong sa kanya na makakuha ng puntos, subalit nang malamig siyang baliwalain, nagwasak ang kanyang pangarap na parang usok. Dahil hindi na niya mapanatili ang kanyang composure, agad siyang nagbago sa isang galit na estado, nagsalita ng mapait na mga salita bago lumingon at umalis ng walang awa. Sa kabilang banda, hindi pa rin sumuko si Grimm sa laro, nililigawan ang isang sopistikadong maharlikang lalaki nang hindi iniintindi ang kanyang marital status. Nang malaman niyang kasal na ito, nagalit siya, walang habas na pinatawan ng sumpa ang lalaki na parang siya ay nilinlang. Sa katotohanan, siya mismo ang nag-umpisa ng panliligaw. Ang mga nakakailang sitwasyong ito ay nag-iwan kay Rokyugu na nakatayo lamang na nakapulupot ang mga braso, nanonood mula sa malayo. Hindi siya makialam sa kabuluhang dulot ng tatlong babae. Habang ang banquet hall ay nagsimulang magulo dahil sa nakakatawang pagtatalo, tahimik na umalis si Rokyugu at Alice mula sa maingay na lugar at nagpatuloy sa paglusob sa basement ng palasyo upang imbestigahan ang top secret na impormasyon. Sa liblib na lokasyong ito, hindi inaasahan, nakatagpo nila si Hein, isa sa mga nangungunang leader ng Demon Realm. Hindi sinayang ang pagkakataon, mabilis na kumilos si Rokyugu, pinigil si Hein bago siya makareact. Ngunit matapos ang aksyon, lumitaw ang isa pang karakter, si Kisaragi Hayoka, isang makapangyarihang babaeng mandirigma na may status na kaaway. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Rokyugu, hinuli si Hayoka, at isinagawa ang isang interrogation gamit ang marahas na pamamaraan, na puno ng kabastusan na karaniwang nakikita sa kanya. Pinanood ni Alice ang buong proseso na may malinaw na pagkasabik sa kanyang mga mata, dahil palagi niyang hinahanap ang paraan upang hikayatin si Rokyugu na ipakita ang kanyang masamang kalikasan, sa gayon ay makalikom ng mas maraming evil points. Sa bawat pagkakataong nagpakita siya ng kahihiyan kay Hayoka, tumataas ang kanyang evil index na nagbibigay kapwa sa kanila ng benepisyo sa isang kakaibang simbiotikong relasyon. Matapos makuha ang mahalagang impormasyon, bumalik si Rokyugu at Alice upang direktang harapin ang Prince ng Taurus. Ipinakita nila ang ebidensya na nagpapakita na ang kahariang ito ay lihim na nakikipagkalakalan ng water crystals sa demon race, isang aksyon na maaaring magbago ng balance ng digmaan. Hindi ito itinanggi ng prinsipe, bagkus tahimik niyang inamin, sinasabing ang kasunduan ay itinatag upang mapanatili ang marupok na kapayapaan. Dumating rin si Hayoka sa tamang pagkakataon upang ipagtanggol ang paninindigan na ito, na nagsasabing ang pakikipagtulungan ang paraan upang mapanatili ang katatagan ng bansa sa gitna ng kaguluhan. Hinarap ang sitwasyong ito, sinubukan ni Snow na baguhin ang kalagayan sa paggamit ng kanyang katawan bilang kalamangan, muling inilapat ang taktika ng panliligaw. Upang hindi mapag-iwanan, sumali rin si Hayoka sa sagupaan gamit ang kanyang malamig na alindog, na lumikha ng matinding beauty contest sa pagitan ng dalawang babae. Ngunit, ang nakakagulat na katotohanan ay lumabas nang ang prinsipe ay nawalan ng kanyang physiological na kakayahan, na ginawang katawa-tawang biro ang mga pagsisikap ng dalawang babae. Sa kanyang pagkaduda, hindi napigilan ni Rokyugu ang sarili at bigla ang isinagawa ang isang walang kapantay na offensive action, diretsong inilagay ang isang sensitibong bagay sa ulo ng prinsipe bilang mapanirang panunukso. Ang labis na kilos na ito ay hindi lamang ikinagulat ng banquet hall, kundi winasak din ang diplomatikong ugnayan ng dalawang bansa. Agad na itinuring ng kaharian ng Taurus ito bilang sukdulang insulto, at idineklara ang pagputol ng lahat ng alyansa sa kaharian ng Grace upang sumanib sa Demon Realm. Ang pinakamalaking talunan ay si Snow, na kamakailan lamang na ibalik sa posisyon, ngayon ay humaharap sa pagkawala ng lahat dahil sa pagkakamali na sanhi ng kanyang kasama. Dahil sa pagbibigay pansin sa paparating na panganib ng armadong labanan, agad na pinabilis ni Princess Tilly ang mga plano para sa paghahanda ng digmaan. Gayunpaman, ang matagal na tagtuyot ay ginawa ang kakulangan sa tubig bilang pinakamalaking hadlang sa pagtatanggol. Dahil dito, ang pangkat ng mandirigma ni Rokyugu ay inatasan ng bagong misyon na pasukin ang matinding disyertong lugar. Papunta sa teritoryo ng Sand King na may layuning hanapin ang misteryosong prutas na tinatawag na water fruit, ang tanging bagay na kayang baguhin ang sitwasyon bago sumiklab ang ganap na digmaan.
Kaagad pagkatapos matanggap ang bagong misyon mula kay Princess Tilly, mabilis na naglakbay ang pangkat ni Sentuin Rokyugu patungo sa tigang na disyerto, isang lugar na pinaniniwala ang teritoryo ng Sand King, isang maalamat na nilalang na binanggit sa mga sinaunang dokumento. Sa mataas na determinasyon na iligtas ang kahariang naghihirap dahil sa matinding kakulangan ng tubig, kanilang hinarap ang matinding init upang makapasok sa mapanganib na lugar na ito. Pagkaraan ng maikling paghahanap sa mahigpit na kondisyon, hindi inaasahan nilang natuklasan ang isang bungkos ng makatas na prutas na puno ng tubig, ang tinatawag na water fruits. At agad nilang pinagsama-sama ang mga ito nang may kasabikan sa mga bag. Labis na nasasabik si Snow, naniniwala na kung maibabalik niya ang mga prutas na ito, maipapawi niya ang kanyang dangal at maibabalik sa posisyon matapos ang nakakagulat na diplomatikong iskandalo noon. Ngunit sa pag-usbong ng kasiyahan, dumating ang sakuna. Mula sa kailaliman ng buhangin, biglang lumitaw ang Sand King na may napakalaking anyo, isang mole na may balat na kasing kapal ng bakal, matatalim na kuko, at naglalagablab na pulang mga mata na puno ng intensyong pumatay. Mabilis na naunawaan ni Rokyugu ang kakilakilabot na katotohanan. Ang mga water fruits na kakalap lang nila ay aktwal na mga buhay na bahagi ng katawan ng halimaw, marahil mga glandula o biological sivyeskyes na tumutulong dito na umangkop sa kapaligiran ng disyerto. Sa pagkakaalam na ito ay itinuturing nitong pagnanakaw ng mga organo nito, ang higanting nilalang ay umungol, pagkatapos ay sumugod patungo sa sasakyang puno ng water fruits ng nakakakilabot na bilis, na lumikha ng nakamamatay na bagyo ng buhangin. Hinarap ang paparating na panganib, agad inutusan ni Alice ang lahat na tumalon mula sa sasakyan upang mailigtas ang kanilang buhay. Hindi nagtagal, ang impact mula sa Sand King ay ganap na nailibing ang sasakyan at ang mahalagang bag ng water fruits sa nagliliyab na buhangin. Naalis ang lahat ng pagsisikap ng pangkat sa isang iglap. Dahil sa pagkawala ng kanilang sasakyan at supply, napilitang maglakad sila sa malawak na disyerto, umaasang makabalik sa kaharian ng Grace bago tuluyang maubos ang kanilang lakas. Ngunit, lalo pang lumala ang sitwasyon. Sa kabila ng maraming araw ng paglalakad, ang abot tanaw ay ipinapakita pa rin ang dilaw na buhangin at mainit na hangin. Unti-unting napagod ang pangkat, kapwa ang espiritu, at pisikal na lakas ay napunta sa nakababahalang kalagayan, habang ang supply ng pagkain ay halos naubos. Sa kritikal na sandali, ang natitirang laman sa bag ng pagkain ay ilang tuyong bahagi ng katawan ng mga nilalang mula sa tribong octopus na kanilang natalo noon. Dahil wala nang ibang pagpipilian, napilitang gamitin ng lahat ang mga ito bilang sangkap sa pagkain. Matinding tumutol si Rokyugu, pakiramdam niya ay hindi niya matutunaw ang ganitong kakaibang pagkain, ngunit hindi pinansin ng iba. At nagsama pa upang pigilan siya at pilit na pakainin ng isang malaking kutsara na halos ikinabara ng kanyang lalamunan. Sa gabing iyon, si Alice, na isang android ngunit may natitirang sangkap ng pagkatao, ay hindi na nakayanan ang tanawin ng paghihirap at ang matagal na kapaligiran ng kawalan ng pag-asa. Iminungkahi niya ang isang hindi pangkaraniwang plano, hinihikayat si Rokyugu na gamitin ang kanyang karaniwang mabababang biro kay Snow upang makalikom ng evil points, na ipagpapalit sa kinakailangang enerhiya para makaligtas sa kasalukuyang sitwasyon. Pagkatapos marinig ito, tumango si Rokyugu, itinuturing itong isang posibleng solusyon. Agad siyang kumilos, ngunit hindi inaasahan, mariing tumutol si Snow, pinipigilan siyang gawin ang anumang lampas sa munting pang-aasar. Lubos na nabigo, napilitan si Rokyugu na ilipat ang target kay Grim na nahulog sa walang malay na estado dahil sa pagod. Gayunpaman, nabigo rin ang kanyang pagsisikap na kumita ng evil points dahil hindi nire-record ng sistema ang bonus points kapag walang malay ang paksa na nagdulot sa kanya ng matinding pagkabigo. Sa mga sumunod na araw, patuloy na naglakad ang pangkat sa mainit na buhangin sa ilalim ng nagliliyab na araw, sinusubukang umusad na may bahagyang pag-asa na makakita ng bayan, nayon, o kahit anong palatandaan ng kaligtasan sa patay na lupain na ito. Lahat ay pagod na, habang si Rokyugu ay nagsimulang magduda sa tunay na halaga ng kanyang mga kalokohan. Dahil kahit gaano siya magsikap, kung hindi natutugunan ng mga kilos ang mga kondisyon, hindi ito kikilalanin ng sistema na nag-iwan sa kanya ng pakiramdam ng kawalan ng magawa, kapwa nakakatawa at mapait. Pagkatapos ng maraming araw ng paglalakad sa matinding dagat ng buhangin, umabot sa patibong ang kalagayan ng pangkat habang nauubos ang malinis na tubig, halos naubos ang supply ng pagkain, at halos umabot sa pinakababang antas ang kanilang espiritu. Nang lahat ay pagod na, si Snow, na may pagod na mukha at bumulong na tinig, ay kusang loob na nagmungkahi ng matapang na aksyon, pinapayagan si Rokyugu na silipin ang kanyang ari upang maisaaktibo ang sistema ng pag-aani ng evil points. Bagaman ang kilos na ito ay lubhang mapangahas, dahil kusang loob siyang nag-alay, hindi ito ni-record ng sistema, kaya ang lahat ng pagsisikap ay naging walang saysay. Napagtanto na hindi maaaring magpatuloy ang sitwasyon ng ganito magpakailanman, nagsimulang mag-isip ng maseryoso si Rokyugu tungkol sa prinsipyo ng pag-aani ng points. Ayon sa kanyang sariling pagsusuri, tumataas lamang ang points kapag ang kilos ay lumampas sa moral na hangganan o nagdulot ng totoong pinsala sa kaisipan ng iba.
Kaya't bahagya niyang iminungkahi ang ideya na lampasan ang hangganan kasama si Snow upang gawin ito ng minsan para itulak ang sistema sa sukdulan. Gayunpaman, kahit na pinahina ng gutom ang kanyang pangangatwiran, sapat pa ring malinaw si Ryukyugu upang malaman na kung mangahas siyang gawin yon, tiyak na hindi mag-aatubili si Snow na putulin ang kanyang saging sa mismong lugar. Bago pa lumala ang sitwasyon, biglang nahimatay si Snow dahil sa pisikal na pagkapagod. Nakakita ng gintong pagkakataon, hindi nag-atubili si Alice na hikayatin si Ryukyugu na kumilos, sinasamantala ang kanyang walang malay na estado upang tumaas ang points. Ngunit bago niya magamit ang pamilyar niyang mga patibong, biglang lumitaw si Rose, ang kalahating halimaw na babae na may kaakit-akit na anyo, ngunit sobrang lakas ng karne-karnivorong instincts, sa isang walang kontrol na estado. Dahil sa labis na gutom, inisip ni Rose na si Ryukyugu ay isang masarap na biktima at malinaw na ipinakita ang intensyon niyang kagatin siya ng malaki. Habang mali ang akala ni Ryukyugu na ito ay isang gintong pagkakataon para maging malapit sa babae, bago pa siya makagawa ng anuman, sumugod si Rose sa kanya, handang sirain siya kung hindi siya mabilis nakikilos. Sa matinding takot, itinapon niya si Alice palayo upang magkaroon ng espasyo para makatakas. Ang habang-buhay na habulan sa pagitan ng gutom na humanoid na nilalang at ng mersenaryong mahilig sa maruruming gawain ay nagpatuloy buong gabi. Parehong nagpalitan ang suntok, nagbuno, at sumigaw sa alikabok na nagdulot ng kaguluhan sa buong paligid. Gayunpaman, ang mismong laban na ito ay hindi inaasahang nakatulong kay Ryukyugu na makalikom ng malaking bilang ng evil points, dahil ang marahas na kilos na pinagsama sa maruruming intensyon sa oras ng emerhensya ay kinilala ng sistema bilang labis na malisyoso. Sa kabuang naipong puntos na lumampas sa threshold, mabilis na ginamit ni Ryukyugu ang mga ito upang magsumon ng bagong sasakyan sa transportasyon, isang modernong kotse na tumulong sa grupo na lisanin ang disyerto at ligtas na makabalik sa teritoryo ng kaharian ng Grace. Ngunit, hindi nagtagal ang kasiyahan ng pagbabalik dahil nabigo silang makabalik ng may dala na water fruits. Bagamat nauunawaan ang sitwasyon, hindi maitago ni Prinsesa Tilly ang seryosong ekspresyon habang nag-uulat ng bagong impormasyon. Ayon sa isang lihim na pinagmulan, plano ng hukbong demonyo na sakupin ang isang sinaunang sandata na may kakilakilabot na kapangyarihang panira na nakasiguro sa isang sinaunang guho, malalim sa isang nakalimutang lupain. Agad niyang iniutos kay Ryukyugu at sa kanyang grupo na umalis kaagad upang pigilan ang kanilang plano bago pa man sumiklab ang kapahamakan. Habang iniisip pa ng lahat ang antas ng panganib ng misyon, si Alice na hindi naman ganap na tapat sa sinuman lampas sa kanyang layunin sa pagkolekta ng datos at pag-ipon ng puntos ay bumuo ng sariling plano. Hindi siya gaanong nag-aalala tungkol sa pagprotekta sa kaharian, ngunit lihim na pinlano na sakupin ang sinaunang sandata para sa organisasyon ng Kisaragi. Nakikita ito bilang pinakamainam na pagkakataon upang palakasin ang kapangyarihan ng masamang panig habang tinutupad ang ambisyon para sa pangmatagalang dominasyon, kaya't nagsimulang mabuo ang dalawang magkasalungat na layunin sa parehong grupo, na ginagawang mas magulo kaysa dati ang paparating na paglalakbay patungo sa mga guho. Habang ang mataas na antas ng pamunuan ng organisasyon ng Kisaragi ay kumakain ng marangyang bakasyon sa tabi ng pool na may kamangha-manghang tanawin, puno ng pagkain ang mga mesa, at musika na nagpapasigla sa kapaligiran na parang pista. Sa malayong frontline, si Sentuin Ryukyugu ay patuloy pa ring nagtatrabaho ng walang humpay sa sunod-sunod na misyon. Habang hindi pa natutuyo ang pawis sa noo ng mandirigong itinutulak ng malayo mula sa ligtas na lugar, biglang inanunsyo ni Lilith, ang medyo eksentrikong siyentipiko ng organisasyon, ang isang live event sa buong sistema, isang popularity poll para sa mga natatanging miyembro. Agad na napukaw nito ang pansin ng lahat dahil ang ranggo ay nagpapakita kay Lilith sa tuktok na ikinagulat ng marami. Ngunit ang panandaliang kasiyahan na ito ay hindi nagtagal dahil agad na inilunsad ang isang internal na investigasyon na nagbunyag na kumuha siya ng mga pansamantalang mercenary upang mandaya sa pagboto sa ilalim ng balutan ng isang nakakaaliw na paligsahan. Ang kanyang aksyon ay pinagtibay ng dahilan na ang kasamaan ang prinsipyo ng operasyon ng organisasyon, kaya imposible para sa iba na tutulan ito. Dati nang nilikha ni Ryukyugu ang matinding kompetisyon ng aksidenteng itulak si Hin, ang babaeng mandirigong kumokontrol sa apoy, at si Rose, ang batang may halo ng dugo at DNA ng insekto, sa isang mabagsik na tunggalian upang makakuha ng kalamangan sa popularity poll. Tumaas ang tensyon hanggang sa puntong tila magkakaroon ng labanan mismo sa base, kaya napilitan si Ryukyugu na mag-organisa ng pampublikong boto upang maibsan ang sitwasyon. Walang nakasama ang inaasahan na ang huling resulta ay magiging ganap na tabla na nagdulot ng pagpares sa dalawa sa isang ironic na paraan na naging kakaibang magkapareha na nagpapanatili sa buong koponan sa maingat na distansya. Hindi alam kung kailan sasabog ang tensyon sa pagitan nila. Sa gitna ng mga kaguluhang ito, ang babaeng leader na may malamig na panlabas at palaging nagtataglay ng imahe ng ganap na rasyonalidad ay nagsimulang manghina nang maalala ang mga misyon na tahimik na natapos ni Ryukyugu nang hindi humihingi ng papuri.
Bagaman sa labas ay nagpapanatili siya ng walang pakialam na saloobin, sa loob ay lumitaw ang isang kakaibang damdamin na nagdulot ng pag-aatubili bago siya tanungin tungkol sa taong ibinoto niya sa poll. Gayunpaman, ang lahat ng pribadong plano ay agad na naantala nang biglang umalingaw-ngaw ang alarma na nagbalik sa lahat sa matinding realidad. Isang grupo ng mga estranghero na pinaghihinalaang mga katutubong bayani ang biglang dumating malapit sa resort area. Agad, lahat ng nakatatandang miyembro ng Kisaragi ay lumipat mula sa estado ng pahinga patungo sa kahandaan para sa labanan. Lalo pang naging kagyat ang sitwasyon ng isang serye ng mga halimaw na hugis higanting grasshopper ang sumugod mula sa kabilang linya ng labanan. Sa gitna ng kaguluhang iyon, hindi nag-atubiling sumugod si Astaroth sa harap ng linya, pinamumunuan ang kontra-atake na may layuning patunayan ang kanyang kakayahan sa labanan at itaboy ang lahat ng pag-aalinlangan na bumibigat sa kanyang isipan. Ang masayang kapaligiran ng grupo ay napawi, pinalitan ng amoy ng pulbura at tunog ng nagbabanggang bakal. Nang pansamantalang humupa ang sagupaan, sinubukang hanapin ni Astaroth ang pagkakataon na muling tanungin si Ryukyugu tungkol sa taong tunay niyang pinili sa botohan, ngunit nanatili siyang tahimik, iniiwasan tulad ng dati. Gayunpaman, hindi niya iniwan ang kanyang layunin. Habang ang lahat ay bumabawi mula sa banggaan, sinimulan ni Alice Kisaragi ang pagpapatupad ng plano para sa nalalapit na labanan sa kaharian ng Grace, isang lugar na naging sentro ng isang malawakang tunggalian. Ipinahayag ni Mel, ang diyosa na nagbigay kay Ryukyugu ng kakayahang gumamit ng evil points, na sadyang hindi niya pinalaki ang kanyang puntos kamakailan dahil natatakot siyang kung masyado siyang magtatagumpay, mawawala ang dahilan para siya ay bumalik sa daigdig. Malinaw na ipinakita ng pagsusuri ni Alice na ang hukbo mula sa kaharian ng Taurus ay malapit ng makipag-alyansa sa mga puwersa ng demonyo upang maglunsad ng isang komprehensibong atake sa Grace. Sa plano ng kontra-atake, si Snow, isang mandirigmang may pisikal na katangian ng tigre at tao na na-demote dahil sa kanyang ugali na mag-ihip ng espada ng walang isip, ay inatasang pigilan ang kanlurang pakpak kung saan hawak ng mga demonyo ang komando. Kasabay nito, ang mga kabalyero sa Royal Guard ang magiging responsable sa pagpigil sa regular na puwersa mula sa Taurus. Samantala, muli namang mamumuno si Ryukyugu sa isang combat team na kinabibilangan nina Alice, Rose, Grimm, at Snow, lihim na sumisid sa teritoryo ng Taurus upang kunin ang isang sinaunang nakasarang sandata. Isang bagay na pinaniniwala ang kayang baguhin ang buong sitwasyon ng digmaan kung mapupunta sa tamang kamay. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang nangangailangan ng sopistikadong estratehiya, kundi nagdudulot din ng hindi mabilang na nakakailang sitwasyon. Habang ang kakaibang grupong mandirigmang ito ay kailangang matutong makipagtulungan sa gitna ng kaguluhan, lumalaban para sa mga ideal ng organisasyon, at naghahanap ng isang bagay na lampas pa sa kanilang orihinal na layunin. Pagkakasundo sa taktika, agad na naglakbay ang grupo patungo sa lugar kung saan itinago ang sinaunang sandata, ang estratehikong target sa nalalapit na sagupaan. Sa buong paglalakbay, patuloy na nagdadalamhati si Snow tungkol sa nakakahiya niyang pagkabigo sa naunang misyon na naging dahilan ng pagdami ng kanyang mga utang. Dahil nakita ang kanyang malungkot na diwa, pansamantala namang nag-apruba si Anim ng karagdagang maliit na allowance upang maibsan ang kanyang kaba. Wala nang magawa si Alice kundi iling ang kanyang ulo sa pagkadismaya, at komentaryong unti-unti nang nagiging adik sa pera si Snow hanggang sa hindi na makontrol. Ayon sa kanya, sa kasalukuyang bilis ng labis na paggastos, malapit nang mawala ng tuluyan ang buong budget ng grupo. Habang nagpapatuloy pa ang pagtatalo, dumating na sila sa lugar ng mga guho, isang pook na dating sinakop ng lahi ng mga demonyo. Dito, hindi inaasahan, natuklasan nilang naroon na sina Yuki at Popin, na tila nagsasaayos ng malalim na paglusob sa sinaunang estruktura. Sandaling na ibalik ang kumpiyansa ni Snow, iminungkahi niya ang isang matapang na plano na puno ng mga patibong, samantalahin ang sandali na kampante ang mga puwersa ng kalaban sa gabi upang isagawa ang isang sorpresang atake. Nauna ang harapin ang lahat ng puwersa ng demonyo bago pa man sila makareact. Malinaw na nagbago ang pag-iisip ni Snow, unti-unting lumalapit sa pagiging tuso kaysa sa dati niyang direktang estilo sa pakikipaglaban. Tahasan namang iminungkahi ni Alice na maaaring naimpluwensyahan si Snow ni Anim sa kanyang pagkatao, dahil unti-unti itong ipinapakita ang mapanlinlang na kalikasan. Ngunit tinanggihan iyon ni Anim, na nagsabing kahit sila ay kabilang sa masamang organisasyon, sinusunod pa rin nila ang mga panuntunan ng sibilisadong pag-ugali, higit pa sa ganoong maruming gawain. Sa halip, iminungkahi niyang magpahinga muna ang grupo. Mas praktikal na plano ang maghintay na mauna ang puwersa ng demonyo, hayaan silang ma-activate ang lahat ng nakatagong mekanismo sa loob ng mga guho. Pagkatapos, kailangan na lamang sundan ng grupo, ligtas na makalusot sa lahat ng patibong, at sa huli ay masakop ang sandata. Kinabukasan ng umaga, tahimik na sinundan ng grupo ang hukbo ni Yuki, papalalim sa sentral na lugar. Hindi nagtagal, napansin nila na dating isang napaka-advanced na sibilisasyon ang Pook na ito, may malinaw na bakas ng mataas na teknolohiya na noon ay umunlad, ngunit tuluyan nang nawasak maraming siglo na ang nakalipas.
Agad na naisip ni Snow, na likas na mahilig sa pera, na kolektahin ang mga sira-sirang match suit o bahagi ng robot upang dalhin pabalik para sa pag-recycle, umaasang makakakuha ng pera upang mabayaran ang kanyang mga utang. Tahimik na tinutukan ni Alice si Snow, hindi kumukurap, habang nanatiling kalmado si Anim, maingat na minamasdan ang sitwasyon sa loob upang matukoy ang eksaktong lokasyon ng sinaunang sandata na kailangan nilang nakawin. Ayon sa nakatakdang plano, inutusan ni Anim ang buong grupo na panatilihin ang distansya. Tahimik na sinusubaybayan ang bawat galaw ni Yuki at Hein habang sinusubukan nilang malampasan ang serye ng mga depensibong mekanismo sa loob ng sinaunang guho. Hindi lamang iyon, inutusan si Grimm, ang mangkukulam na dalubhasa sa mga sumpa, na maglabas ng madilim na mahika upang hadlangan ang kakayahan ni Yuki at Hein sa paggamit ng mahika. Pinipilit silang gumastos ng maraming pisikal na lakas habang gumagalaw. Gayunpaman, ang labis na kalkulado at medyo malupit na pag-ugali ni Anim ay nagsimulang magdulot ng hindi kasiyahan sa mga babaeng miyembro ng grupo. Nang mapansin ang panganib na masira ang sitwasyon, agad niyang inilabas ang kanyang pitaka. Mahirap na iminungkahi ni Anim ang isang labas sa budget na kompensasyon. Pagkarinig ng balita tungkol sa kabayaran, agad na nagbago ang saloobin ng buong grupo, sabay-sabay isinasagawa ang orihinal na plano ng mas masigasig kaysa dati. Tulad ng inaasahan, matapos ang maraming pagod at pagsisikap, sa wakas ay natagpuan ni Yuki at Hein ang lugar na nagtatago ng sinaunang sandata, isang bagay na kayang baguhin ang takbo ng digmaan kung mapunta sa tamang kamay. Ngunit bago pa man sila makapagdiwang, biglang lumitaw si Anim mula sa likod, walang pag-aalinlangan, at naghatid ng eksaktong sipa na sumabog ang dalawang gem ni Hin, dahilan upang siya ay bumagsak sa lugar mismo. Kasabay nito, nakipag-ugnayan sina Snow, Rose, at Grimm upang magsara ng pwesto, agad na nilimitahan ang lahat ng ruta ng pagtakas ni Yuki. Bagaman mabilis na naunawaan ni Yuki ang buong tusong plano ni Anim, mula sa pagtagong likod hanggang sa pagpili ng perpektong sandali upang umatake, huli na, at balak ni Anim na isagawa ang ilang aksyon para kumita ng evil points sa kanya para sa sistema ng promosyon ng organisasyon. Ngunit biglang nag-alerto si Alice na nagpapakita si Hin ng palatandaan ng paghinto ng paghinga matapos ang nakamamatay na sipa kanina. Sa pagsisikap na maisalba ang sitwasyon, binigyan ni Alice si Anim ng isang espesyal na recovery potion, sapat upang mailigtas si Hein mula sa kritikal na kalagayan. Pagkabangon niya, agad siyang pinilit na tulungan si Anim na buksan ang siling ng sinaunang sandata na nakatago sa gitna ng mga guho. Ngunit, ang hindi inaasahan ng sinuman ay ginamit ni Hein ang pagkakataong iyon upang palitan ang mga tungkulin at i-activate ang buong control system, kaya nakamtan niya ang dominyo sa nakakatakot na kagamitan pang digmaang ito. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ni Yuki na mag-cast ng teleportation spell upang umatras, ngunit mabilis na nahawakan ni Anim ang kanyang bra bago siya tuluyang nawala. Dahil dito, ang sensitibong bahagi ni Yuki ay nahayag sa harap mismo ng karamihang demonyo na naging labis na nakakahiya. Kaagad pagkatapos noon, mabilis na nakahanap ang buong grupo ng paraan upang makalabas mula sa mga guho, habang ang sinaunang sandata na ngayoy kontrolado ni Hein ay nagsimulang umatake upang pigilan silang makaalis. Lalo pang naging kagyat ang sitwasyon ng maharangan ang tanging labasan, na pinilit ang grupo na agad magplano ng tugon kung ayaw nilang mailibing kasama ang mga labi ng sinaunang sibilisasyon. Sa gitna ng kaguluhan, kaagad matapos makatanggap ng delikadong suntok mula kay Hein si Combat Agent Anim, agad na naging magulo ang sitwasyon. Ang puting-haired na mangkukulam ay sumabog sa matinding galit, matatag na nagpasya na wasakin ang buong kalabang grupo bilang paghihiganti sa masakit na tamang iyon. Sa ibang sulok, patuloy pa ring nag-aaway sina Alice Kisaragi at Grimm tungkol sa mga kontradiksyon sa kanilang paniniwala, hindi pinapansin ang panganib na nakapaligid sa kanila. Samantala, si Snow, ang swordswoman na minsang nagdala ng titulong leader, ay abala sa pagtakbo sa paligid ng lugar ng labanan upang kolektahin ang mga walang silbing labi, na may pag-asa na makalikom ng sapat na yaman upang ibenta at mabawasan ang napakalaking utang na bumabalot sa kanyang balikat. Sa tensyonadong sitwasyon, inamin ni Alice na dati na niyang hiniling sa organisasyon na i-lock ang paggamit ng evil points ni Anim dahil hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan ang kakayahan o pagiging mahinahon nito noon. Ngunit ngayon, sa sandaling ito ng kagipitan, naalis na lahat ng hadlang basta kayang pigilan ni Anim si Hin ng sapat na oras para makapagtatag siya ng transmission line sa headquarters. Sa pagpapatakbo ng transfer ng mga espesyal na strategic weapons upang harapin ang higanteng robot na kinokontrol ni Hin para umatake, agad na nagpatuloy si Anim sa frontline. Sa harap ng matangkad na makinang bakal, nagpasya siyang magsugal ng buhay at kamatayan, ginugol ang lahat ng naipong evil points upang magsumo ng serye ng mabibigat na armas. Ngunit ang super matibay na armor ng robot ay naging dahilan upang maging walang bisa ang lahat ng pagsubok na umatake gamit ang mabibigat na artillery. Sa maikling sandali ng pagtatasa sa sitwasyon, agad na hinugot ni Anim ang sandata na dati na niyang nakatulong makaligtas sa maraming delikadong sitwasyon, isang hybrid na sword chainsaw.
Isang mabagsik na slash ang inilunsad diretsyo sa binti, na nagresulta sa pagkakabukas ng kaliwang pillar structure, na lumikha ng isang mahalagang turning point. Bagaman hindi pa ganap na natalo ang makinang bakal, ang suntok na iyon ay nagdulot ng pag-ingat sa kalaban sa potensyal na kapangyarihan niya, at nagbukas ng pagkakataon upang ibalik ang sitwasyon para sa koponan. Ngunit sa sandaling tila unti-unting pumapabor ang sitwasyon sa mga alyado, isang teknikal na problema ang hindi inaasahang naganap. Dahil dito, ang robot na kinokontrol ni Grimm ay nawala ng sentro, nawala ang balanse, at bumagsak, aksidenteng nadaganan si Anim. Agad na sinunggaban ni Grimm ang gintong pagkakataon, lumapit upang ihanda ang finishing move. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, isang spider-shaped combat machine na may codename na Destroyer ang biglang pumasok. Ito ang cutting-edge na sandata na bihasang hiniram ni Alice mula sa organisasyon upang harapin ang espesyal na sitwasyon. Taglay ang pambihirang lakas at mataas na flexibility. Madaling na itaboy nito ang kalabang robot sa loob lamang ng ilang tiyak na pag-atake. 3 araw matapos ang insidente, nagising si Anim mula sa malalim na koma. Nalito siya nang matanto na si Alice ay hindi umalis sa kanyang tabi sa buong panahong iyon, kahit na inaalagaan siya ng maingat sa bawat detalye. Bagaman pilit nagpapakita ng pagkawalang pansin, malinaw sa loob niya na palaging inuuna ni Alice ang kaligtasan ng kanyang mga kakampi, hindi kailanman iniiwan ang sinuman sa panganib. Napagtanto rin niya na ang lugar na ito ay nananatiling seryosong kulang sa malinis na tubig. Nagpunta sina Anim at Alice sa kulungan ni Grimm upang hikayatin siyang sumuporta, dahil alam nilang minsang nagtataglay siya ng magic para sa sistema ng tubig. Ngunit ang negosasyong iyon ay agad na nauwi sa patay na kalsada nang maging matigas ang ulo ni Grimm, tumangging makipagtulungan kahit na maraming paraan na siyang pinilit. Upang malutas ang sitwasyon, kinailangan ni Anim na humingi ng tulong mula sa isang espesyal na kasama, ang tigre, isang matapang na taong tigre na ang kakaibang libangan ay magbihis bilang babae. Dahil sa kanyang matapang na estilo, hindi nag-atubiling gumamit ng hindi inaasahan at di maaasahang taktika, mabilis niyang napilit si Grimm na magbigay ng konsesyon, na nakatulong sa pagsasaayos ng pinagmumula ng tubig para sa mabagsik na lupain na ito. Patuloy ang buhay sa halo ng katatawanan at panganib na ginagawang bawat araw sa paglalakbay ni Anim sa kakaibang mundong ito, isang sunod-sunod na di makatwirang hamon ngunit puno rin ng kulay. Bagaman ang pangunahing misyon ay hindi pa natatapos, kailangan pa rin niyang tiisin ang kaguluhan mula sa kanyang kakaibang harem. Parehong nakikipaglaban upang mabuhay at naghahanap ng paraan upang makibagay sa magulong ritmo ng buhay na nanggagaling sa lahat ng direksyon.